Very good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Vegeman sa Valladolid, Negros Occidental. And ang nakikita nyo po ay isang taniman po ng prutas na kung saan ito po ay pampalamig sa panahon po ng tag-init. Tamang-tama po ngayon, dry months po ngayon, tinatawag na summer months dito sa atin sa Pilipinas. And syempre, mga Pilipino po ay mahilig magpalamig. So kung sa Tagalog pa, tinatawag nating samalamig. So usong-uso po yung melon. And tama po, ito pong taniman na ito ngayon ay taniman ng melon. And napakaswerte po natin. Sinuwerte na naman si Vegeman, Kasi meron tayong kaibigan dito na ito is matagal na nating kaibigan to na siya isang eksperto na ngayon sa pagtatanim ng melon. So samahan niyo po ako, kilalanin po natin ang ating kaibigan mula po dito sa Valladolid, Negros Occidental. Magandang umaga sa lahat. Ako po pala si Ruben Aliado, taga Negros, taga Valladolid, Negros Occidental. So masaya ako ngayon kasi nandito si Vegeman. Salamat naman po. Nakita niya ang mga taniman ko dito. Kasi matagal-tagal din ako sa East West. Mga 13 years yata. Tagal sir. So gusto ko ngayon, happy ako na may isang taga East West din na kaibigan ko dati na binigyan ako ng buto ng Melody, yung bagong melon nila. Okay. Sir, ang ibig niyo sabihin ng pangalan niyang melon na yan ay Melody? Ito yung bagong variety nila, Melody. Itaas nga po natin sir para maipakita po natin. Okay. Malaki po sir, Malaki, halos 1 3/4 yata ito. Yung isang piraso po, sa lahat na kilo. Opo. Sa lahat na melon na tinatanim ko ngayon, ako naka-experience na maraming bunga. Tapos matitibay pa sa sakit. Matibay sa sakit, sir? Matibay sa sakit talaga. Tingnan ko nga po yung tanim ninyo. Sinasabi ninyong matibay sa sakit. Mukhang mukhang walang sakit na nakikita, Kasi usually, pag sa iba, medyo magdilaw-dilaw, ang daming tama sa dahon. Pero sir, itong tanim ninyo, maayos. Tapos malaki yung bunga. Ano pa po sir ang inyong obserbasyon, sir? Tapos nakikita ko sa tanim ko ngayon na Melody, kikita nyo naman na halos tuloy-tuloy ang bunga. May mga malalaki na siya na bunga, pero tuloy-tuloy pa rin, may mga maliliit. So yun ang gusto ko at saka sigurado magbibigay ito ng maraming production. Tapos kung makikita ninyo, ito yung mga bunga niya. Okay, tingnan natin. Sa isang puno lang yan. So, wow. Bilangin nga po natin, Sir Ruben. 1, 2, 3, 4, 5. So, may mga maliliit pa yan. Ito, may mga maliliit pa siya. Isang puno lang po ba, sir, yung inano ninyo? Isang puno lang yan. Kikita natin dyan. Tapos may mga maliliit pa siya dyan dito. Dyan pa. So, ibig sabihin, pag napitas ko na itong mga malalaki, yes, sir. Halos mga 3 days lang o 4 days. Ito naman. Lalaki naman sila. So ibig nyo bang sabihin, hindi one time ang pang-harvest dito? Hindi, pag start ako ng harvest mga 65 days. 65 days. Mag-start na ako ng harvest. So every 4 days mag-harvest ako. So mga ilang beses po kayo sa palagay ninyo mag-harvest? Depende sa kwan, pero sa nakikita ko itong Melody, abot siguro ng mga 15 hanggang 20 na harvest, depende sa... Matagal sir. Matagal siya kasi nakikita ko sa ibang melon nga tinanim ko, hindi ganito ang itsura. Opo. Tapos sa nakikita ko ngayon, halos mga 1 week na lang mag-harvest na ko, pero wala siyang sakit. Wala, berde nga yung ninyo, Ang sinasabi niyo ba ay ilang days na po itong edad nito? Sa ngayon po ay mga 60 days na. So after sowing. Sowing. So diretso po ninyong tinanim dito? Diretso. Hindi nyo na to yung pinunla, hindi na. Diretso na? Diretso na. 60 days, 2 buwan. 60 days. So ang in-expect nyo, harvest na kayo kailan?
Yung expectation ko sana mga Sabado. Sabado. O, pwede Ngayon na. ay Miyerkules. O, Miyerkules, Sabado, pwede Huwebes, ko na plus yan. 3 araw na lang. So 60 days plus 3 days, 63 days harvest kayo. Oo nga. Pero ito sir, yung yung ininyong bigat nga. Nabigat to ah. So, Parang- ito ngayon ay mahigit sa... Pwede na yan. Pwede na yan. Paano nyo nalalaman na pwede nang harvestin? So, makikita natin dito sa Sige nga po. punuan niya, puno ng... Anong tawag sa inyo dyan sa Ilonggo? Yung sa Ilonggo, pungango. Pungango. So, makikita nga nagdidilaw na. Didilaw. Oo. Oh, So, okay. ibig sabihin yan, mga 1 week na lang, hinog na yan. O Okay. 3 to 4 days, hinog na yan. So, gusto-gusto ng mga buyer na ilagay nila sa kanilang mga tapangko. Yung tindahan. Sa tindahan kasi pag inabot ng mga 3 days, hinog na yan. So, hindi naman magbinta sila. Ay gusto-gusto nila na Okay. tuloy-tuloy. So sir, ibig nyo masabi, yan ba pwede na bang kainin ngayon yan o dapat 3 days pa pahihinugin? Pero ngayon, pwede na rin Pwede na rin. makakain. Pwede na rin. Oo, Mamaya pwede natin kainin yan. Subukan natin mamaya. Makatingin naman si Benjamin ng inyong melody na melon. Tiyo po, sir. Okay. So, bukod sa marami siyang bunga, kikita natin na yung dahon niya ay malinis. Oo nga sir, berde-berde pa. Tapos hindi masyado tinamaan ng mga insekto. Wala rin ganong insekto. Oo. Kaya nga itong isa sa mga nagustuhan ko nga tanim. Siguro next month magtanim na ako ulit nito. Oo, mabuti sir, ano? Mukhang nagustuhan nyo talaga. Kasi maganda, malinis ang dahon. So, ibig sabihin pala, lesser ang input ninyo dito. Kunti lang na imports ko kasi yung area sa akin naman ito. Hindi ko naman rinintahan. Opo. Tapos yung mga Ganda. tanim ko, ano ko lang sa mga tao. So lesser input, so, tapos maraming bunga. Ibig sabihin po niyan, ginansya yan. Sigurado makita. Itong sa nakikita natin, yung lahat na taniman ko, mga 800 lang kapuno ito. 800 lang. In-expect ko nga bawat puno, maka bunga lang ng kahit 5 kilo. Okay. So ilang puno sir? 800. 800. Sa 5 kilos, 4,000 na yun. Parang gano'n na nga. 4,000 kilos. Naku, magkano ba ang presyo ho ng 1 kilo? Sa ngayon, 25 per kilo ang bintahan. Dito na sa puno na. Okay. Target. 800 puno times 5, 4,000. Ang gano'n na. 4,000 kilos? 4,000 Times kilos. 25 pesos, 100,000 ho yun. Yung expenses ko dito, wala pang 15,000. Naku, napakaliit lang pala ng gastos nyo dito. So 10% lang. Tapos kita kayo 100, neto kayo mga 80,000. So malaki po palang ginansya sir. So, Pa-burger na kayo sir. Oo po. Sir Ruben, kumusta naman po yung pag-aabono? Paano po bang ginawa ninyo yung pag-aabono dito? Sa abono naman, ang practice ko sa milon ay every week. Every week? Every week nag-aabono ako ng isang bisis lang. Ano pong ginagamit nyo sir? Ang ginagamit ko ay 1616 at saka 4410. Minimix nyo ba o 1414 ko minsan 1616 ko ano available? Ang dosage ko sa abono, sa isang tinapakan na 1616, tapos Okay. isang tinapakan na 4410. Sardinas? Sardinas. Opo. Nahalo ko yan sa 16 liters na tubig. So bali 2 lata ng sardinas na maliit. 2 lata. So in-apply ko Ligo yan. ba yun? Ligo? Ligo. Hindi master o hindi, ano yan? Ligo. Yung pula, verde. Maliit na tinapa. Ay, yun nga ho, yun maliit. Joke ko lang kayo. Okay. So every week, starting anong age po ng halaman? Mula pagpunla, after nga na napunla ko siya, mga 1 week, tuloy-tuloy na yon. Akala ko sir, sabi nyo kanina, diretso nyo tinanim dyan sa butas. Hindi, mula sa sowing. Sowing. Ayun. Sowing, dire-diretso na yon every Every week. week. Wala akong paltos yun.
Walang kasi dire-diretso. may kli lang ang edad siya. Hanggang sa mag-harvest na ho yun, every week Oo, talaga. hanggang sa mag-harvest na. Tapos Oo. bago ako mag-harvest, hindi ako muna nag-apply ng abono kay mabiak ang ano niya. Ganun ba? Yung parang sikreto na, dapat hindi. Oh, So last week hindi ko kayo nag-abono? Hindi na, kasi ma-harvest na ko. Okay. Sir Ruben, isang mahalaga pa pong aspeto ng pagtatanim, yung tukol po sa pagpapatubig o yung irrigation. Paano po bang sistema ninyo dito? Kasi nakita ko, ang ganda ng ano nyo dito, may tubig kayo. Saan ho ba galing yan? Paano ho ba kayong magdilig? Yun ang pinakamaganda sa pagtatanim ng melon. Yan. Kailangan may tubig ka. Tubig. Pero sa area ko ngayon ay napakaswerte ko talaga kasi mababa lang ang water level namin. May deep well ako kasi dyan. So may deep well ka, sir? May deep well ako. Okay. So yun ang ginagamit ko pampatubig sa tanim. So gamit kayo ng bomba? O motor. Motor. Tapos sip-sip Pinapump ninyo? yung tubig, tapos diretso niya sa mga kanal. Tapos ang mga tubig sa kanal, yun ang dinidilig ko. Dinidilig nyo? Dinidilig ko sa... Every ano ho ninyo dinidilig? Pag-apply ko ng abono, pagka every 3 days, nagdilig ako ng tubig. Every 3 days, hindi ho araw-araw? Ay, hindi naman araw-araw. O depende ho sa panahon? Depende sa ngayon, ngayon lang kami nag-ulan dito sa amin kasi yes, sir. Matagal ang init. Opo. So ngayon lang kami nakatikim ng ulan. So halos mga isang 1 week na hindi na kami nakadilig nito ngayon. Okay, dahil sa ulan. Dahil sa ulan. Okay. Sir, sabi nila, sekreto daw sa irrigation, dapat hindi to yung tuyo at hindi rin naman basang-basa. Yun ang mas maganda. Hindi talaga tuyo at hindi naman masyadong maraming tubig. Okay. Yung tama-tama lang. Tamang-tama lang. Sige. Sir Ruben, napansin ko pa wala po kayong plastic mulch. Opo. Hindi na po ba kailangan? Hindi ako gumamit ng plastic mulch kasi kung malawak ang tanim mo, mas marami ka pang libor na ano. So ang ginawa ko lang, walang damo, nag-spray ako ng herbicide bago magbunla. Herbicide, pinatay nyo yung damo? Pinatay ko muna yung damo bago magtanim. So, nakikita natin na wala siyang damo. Sir, madala nga sir, madala nga naman yung damo. So, effective din kahit walang plastic mulch, pwede? Pero sa ngayon, tig-init, hindi ko nagamit na. Hindi ka nagamit? Okay. Ng plastic mulch. Sa tagulan sir, gagamit po ba kayo? Sa tagulan, magamit ako ng plastic mulch. Okay. So, ganun lang yung weed management ninyo. Hindi na ba kayo nagpa-damo dyan? Ay, hindi na. Hindi na. Sa kanal lang. Sa kanal lang? Damuhan ko lang ng isang bisis. Pero maka-harvest ko, ipadamuhan ko ulit para yung mga insekto, wala na silang matitirahan. Okay. Sa susunod sir, ano po itatanim ninyo dito pagkaubos ng harvest? Sa susunod, rice muna. Hindi pwedeng umulit? Hindi kasi matamaan siya ng sakit pag inulit mo. Okay. So hindi advisable sir? So hindi siya advisable. Okay. So Sir Ruben, sa inyo pong experience, may i-recommenda nyo po ba na magtanim din yung mga kaibigan natin magsasaka ng tinatawag ninyong Melody F1? Oo naman talaga, makikita ninyong bunga ng Melody. Tapos isang puno may 5 o 6 na bunga. Siguradong kikita kayo. Mas lamang sir ha? Mas lamang ka sa ibang mga variety na kasi dati marami akong tinatanim na mga variety. Yes sir. So sa ngayon nakikita ko sa Melody na maganda yung bunga niya. Okay. Tapos makapal. Kapal ang balat? Oo, kapal ang balat. So sigurado sa transportation natin mas lamang tayo. Mas lamang. So para sa akin, ito na yung maganda na melon. Okay. Sige sir. Sir Ruben, maraming salamat po sa inyong pag-share. Sige po, salamat. At napakabuti po ninyo at hindi po kayo nagdadamot sa inyong pamamaraan at mismo sa inyong ginagamit na mga procedures o cultural management at mismo dun sa binhi na ginagamit ninyo. Sir Ruben, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Sige, sir, salamat. Salamat po. And sa mga viewers po natin, doon sa mga sinabing advantages ni Sir Ruben at saka sa kanyang pamamaraan,
Pag sinunod po natin, sa tingin ko po is posible rin po tayong kumita. So, tingnan nyo naman po, no? Ito po yung isang variety ng melon o sweet melon. Sir, huling tanong, meron po ba itong aroma? Yung aroma po niya na tinatawag, yung melon amoy. Sa ngayon, hindi pa masyado ang amoy niya, pero napakatamis. 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 Yun ang Pero maganda. yun lang ang medyo hindi ko na kuan pa kasi bagong variety. Bagong variety. Yung amoy niya kasi kunti pa lang ang hinog. Okay. Pero So, malalaman. Pero sa tamis, Tamis. sigurado matamis ito. Tamis. Okay. Sige, sir. Pahiram nga po ulit. Pakita natin. So, sa mga viewers po natin, ito po yung melon na Melody F1 hybrid from Isusid. Mabigat. Mabigat po. Medyo nakakangalay hawakan. So, ito po yan. So, mula po dito sa Valladolid, Negros Occidental. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan po ang ating finiture na melon. So, mula po dito, maraming salamat po. And Veggie, good morning po sa ating lahat.